Tingnan niyo po itong presidente natin. Habang yung bansa po natin dumadanas nga po ng matinding pag-ulan at pagbaha, ay naglabas pa po siya ng kanyang video kung saan iniyayabang niya yung kanyang naging SONA nung nakaraang buwan. Ipinagmamalaki niya na siya raw po ang nagsulat. Wala naman po nagtatanong kung sino yung nagsulat ng kanyang SONA, pero ang alam po natin, yung kanyang mga pinagsasabi doon sa SONA ay puro mga walang kakwenta-kwenta. So, kung imbis na ang kanyang i-report doon sa kanyang SONA ay yung mga accomplishment ng kanyang administrasyon, puro pambubudol lang po ang kanyang pinaggagawa. Nandun yung ipagmalaki niya na magdalans na raw po ng racket ang ating bansa. So, sa ganitong sitwasyon po, kung kailan nga po dumadanas ng matinding kagutuman, kaguluhan ng ating bansa, ang isa sa mga naging laman ng SONA ni Bongbong Marcos yung pagpapalipad po ng space rocket na alam naman natin na yan hindi yan maisa sa katuparan, or kung maisa katuparan man yan, yan po gagastusan po ng ating bansa na hindi naman dapat gastusan sapagkat gaya nga ng nasabi natin kanina, dumadanas po ang ating bansa ng kagutuman at kaguluhan. So ito, panoorin po natin tong video to kung saan nga po iniyayabang ni Bongbong Marcos kahit wala naman po nagtatanong kung sino po ba talaga gumawa ng kanyang speech doon sa SONA. Pagbigyan po natin. So ito, panoorin po natin. Pero siyempre, bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka naman pwedeng pakipindot po muna yung subscribe button at the same time, palike na rin po ng video. Wala naman pong bayad dyan, kaya pindot na. So ito, panoorin po natin na pagyayabang ni Bongbong Marcos. Isang magandang araw sa ating lahat at sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Halos 2 linggo na ang nakaraan nang ihatid ko ang ikalimang State of the Nation Address. Nababasa ko ang mga sari-sari niyong reaksyon at nagpapasalamat ako sa lahat ng sumubaybay at nakinig sa ating mensahe. May ilang katanungan ang ating mga kaibigan na sasagutin ko sa vlog na ito, mula sa paghahanda ko sa SONA hanggang sa ilang pang mensahe na ating tinalakay. Una, tinatanong ako kung ako ba ang nagsulat ng aking speech, dahil paano ko pa raw may susulat ito sa busy ng aking schedule. Ang katotohanan, ang buong-buo yung unang bahagi at saka yung huling bahagi, ako mismo ang sumulat noon. Mahabang proseso ang pagsulat ng SONA. So, baka siguro yung unang bahagi, yung pagbati lang sa mga nandoon sa loob mismo ng Kongreso. So, yun lang siguro yung sinulat niya, yung magandang araw, good afternoon, yung mga ganun ba. Tsaka yung last portion na raw ng SONA niya, which is yung pasasalamat lang doon sa mga dumalo. Nagpapasalamat siya sa mga nakinig, sa mga pambobola niya, sa mga walang kakkwenta-kwenta mga pinagsasabi niya tungkol sa nangyaring accomplishment. Kung meron man accomplishment yung kanyang administrasyon. So sa mga binola niya doon sa loob ng Kongreso, malamang yun lang po yung mga nakasulat doon. Yung first part, which is yung greetings, tapos yung last part daw, yung closing remarks lang. Baka yun lang yung mga sinulat ni Bongbong Marcos. Sulat ng SONA speech. Inumpisahan namin ilang linggo bago pa nung SONA. May team kami. Pinag-usapan namin ano yung dapat isama. Lahat sila nag-research doon sa bawat subject matter, yung mga statistiko, yung mga pangyayari, kung ano yung mga nangyari, kung ano yung pa yung itutuloy natin gawin. Ginawa namin yung flow. Ano yung mauuna, ano yung mahuhuli, ano yung nasa gitna. Pagkatapos noon, siyempre, lininis na namin. Pinaganda ko yung lengguwahe. Nagbago tayo ng kaunting mga salita. Yung iba in English ko, yung iba ginawa kong Tagalog. Dahan-dahan, binuo namin. We fine-tuned it so that, alam niyo po, iba ang pagsulat para sa mga babasahin, iba yung pagsulat para sa pagsasalita. Kailangan gawin natin for rhetoric rather than for reading. Ang final na draft, ang pinakahuli ang yung actual na speech na ginamit ko, tiniyak ko na nasa boses ko ang lalabas. Ay may nagtanong sa akin kung tapos na yung SONA, ako hanggang sa pinakahuling oras, meron pa rin akong binabago. At ang katotohanan, nung lumabas na yung speech ko, meron pa rin akong binago habang ako nagsasalita. Kaya basta't may naisip ako na mas maganda pwedeng pagkasabi, yun ang aking ginagawa. Pangalawa, Mr. President. Kaya pala, halos wala kang maintindihan sa mga pinagsasabi niya. Siya pala, binabago niya pala yung mga script na mga ibinigay sa kanya. So siguro, hindi niya masyadong maintindihan yung mga nakasulat doon.
Kaya kung ano na lang yung pumasok sa utak niya, binabago niya para na meron siyang masabi. So, hindi tayo kumbaga hindi tayo tawag dito yung nagdadalawang parang yung hindi na tayo paano ba sasabihin yun, yung hindi na tayo nagulat, yung pinaka siguro hindi na tayo nagulat kung bakit doon pa lang sa umpisa ng speech niya binanatan niya kaagad itong si Martin Romualdez na makukulong na nga raw o sasampahan na raw ng kaso na hanggang ngayon wala pa rin naman po nakasampang kasong gumugulong kay Martin Romualdez. So yung pambubudol niya sa umpisa pa lang hanggang dulo puro pambubudol. So kasi yun lang talaga yung pinaka-highlights ng speech ni Marcos yung sinabi niya na masakit daw sa kanyang kalooban na makukulong o masasampahan ng kaso yung kanyang pinsan. Pagkatapos nun halos wala na pong kakwenta-kwenta yung mga pinagsasabi niya. Mr. President, nakailang draft kayo bago nyo ma-finalize ang speech? Nasabi nyo ba ang lahat ng gusto nyong sabihin? Naku, ang hirap sabihin kung ilan yung draft. Kasi pinaghati-hati namin. So yung unang meeting namin ay tinignan namin yung unang 1/3. Inayos namin. Tapos susunod na meeting, the next third hanggang sa huli. Hanggang natapos namin. Tapos titignan namin yung isang buo. Siyempre, kailangan namin ayusin kasi yung sa simula, masyadong mahaba. Kasi basta isulat nyo, saka natin aayusin. So, dahan-dahan namin ginawang mas maiksi para naman hindi umabot ng 2 oras kalahati ang speech. Masyadong mapapagod ang tao. Pati ako, mauubos ang boses ko. Ang kasunod na katanungan, nasabi nyo ba ang lahat ng gusto nyo sabihin? Ang katotohanan, hindi. Marami kaming nailagay na kailangan na namin, hindi namin na maisama dahil masyado na mahaba. Kaya abangan na lang ninyo sa susunod na SONA. Pangatlo, ang tikas lagi May isang na pa pala tayong kailangan nating pakinggan yung mga pambubudol na naman na gagawin niya kasi itong late na itong current nakaraan na SONA niya halos wala nga tayong nakuwang magandang accomplishment na ginawa niya marami siyang mga binanggit doon na lahat puro pang future. So plano pa lang po niya yung mga pinagsasabi niya ron. So hindi yun talagang kumbaga ang dapat kasi kung ang pag-report mo yung kung anong nangyari dito sa nakaraang taon, 'di ba? Yun dapat ang i-report mo. Pero sa kanya ang nire-report niya yung mga plano na gagawin niya sa future na hindi pa naman nakalatag na nagagawin na. Kumbaga yun pa lang plano pa lang yun. So hindi pa yun talaga yung naka next in line na talagang yun yung masusunod. Kaya yung pagkatapos ng termino nito ni Bongbong Marcos, as in, wala tayo makikitang accomplishment. Wala man lang legacy itong taong to na masasabing, ito nanggaling sa akin. Ang bagkos sa mga iiwanan dito, yung nakawang nangyari sa ating bansa. tikas lagi ng pagdadala nyo ng barong. Sino ang mananahi pumili ng damit ninyo? Ang mga damit ko, lalo na mga barong ko, ay ang kapatid ko si Irene. Siya ang naghahanap, laging naghahanap yung pag may nakita siya na magandang barong o magandang damit, ay kukunin niya at sasabihin niya, gamitin mo ito. Siguro mga 1 month before nung SONA, meron na siyang pinadala na barong. Sabi niya, ito 5 magandang barong, mamili ka. Pang-4, ano ang special preparation ni PBBM sa araw ng SONA? Dapat pag araw ng SONA ay wala nang kailangan gawin. Dapat pinagnagahanda na lang ako ng sarili ko para sa pagtalumpati, para sa pagbigay ng SONA. Halos sa hating gabi na kami natapos ng Sabado, tinapos ko na. Sabi ko, ayusin na natin to. Ito na yung final draft. Buong araw ng Linggo, pinapractice ko. Tina-timing namin kung gaano kahaba, at pinapractice ko na. Yung practice na nakatayo sa podium, may mikropono, pati yung boses ko, pinapractice ko na lahat. Pagdating ng Lunes, walang laman ang schedule ko kung hindi SONA. Hawak ko na yung speech ko, paulit-ulit ko nang binabasa. Hindi ko binabasa ng malakas ng boses dahil mauubos ang boses ko. Pero binabasa ko para tiyakin ko na familiar na ako. Talagang halos memoryado ko na. Yung araw ng Lunes, araw ng SONA,
ay wala nang schedule yun kundi yung SONA. Yun lang ang sinabi ni Bongbong Marcos. Wala namang kakwenta-kwenta yung mga pinagsasabi niya ngayon, gaya ng nakarang SONA niya, na wala rin kakwenta-kwenta. So hindi natin alam kung anong purpose nito ni Bongbong Marcos, bakit naglabas pa siya ng gantong video. Kung iisipin mo, sa dami ng nangyayari ngayon sa ating bansa, nagkaroon pa siya ng panahon para isingit yung mga gantong walang kakwenta-kwentang bagay. So, kayo, ano bang take nyo dito sa nilabas na video nito ni Bongbong Marcos? Ito ba nakapagpasaya sa inyo o mas lalo lang kayong nayamot sa mga pinagsasabi niya? Paki-comment naman dyan sa baba. So hanggang dito lang po muna. Maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.